Page 126 kit. Sige, start na na. Sige. Problem 1, Riverside Company. Number 1, materials purchased on account 70,000. Wala naman tayo na. Mag-debit og materials kay nag-purchase man. Tapos credit accounts payable. Kay on account na 70,000. Okay ra na wala ra na ilibog. Number 2, material Pero Kel, Wait. kaysa Kel, Mm, katong gibuhat ni ma'am previous ba? nga Kato bitaw nagkuan siya running balance sa materials, wala ka nag-ing-ato. ay wala na kim ay ayan ako nagkuan. Pag giuna lang nako ang entry tanan, Pero gitanaw lang nako sa entry kung para diri sa job order cost sheet. pero magamit nito siya no, kuan. Eh, ako? Ika nang buhat ng job order. pero job order cost sheet ra mo gud ang gi-require. Wala man tong Dili siya material magamit. stock card bitaw. If material stock card Katong ito na. kuan. Oh, Okay. katong materials requisition ba to? Inga to. Basta katong stock card katong naay receive, issued, inga to. Nya sa to kay job order Pero cost dili sheet siya man. kailangan nun igbuhat ang job order cost sheet. Dili ra man. Kay di ba sa job order kay Okay. nakabutang biya kung unsa siya nga job number or unsa siya nga job order niya. Diri sa pag-purchase kay wala pa man siya gi-assign kung asa siya nga job order. So dili lang sa. Okay. Sige. Next. Okay na? Proceed na. Um, 2. Materials issued for production 62,500. Of this amount, 7,500 was for indirect materials. The difference was distributed to 13,750 to 401, 17,500 to job 402, and 23,750 to job 403. So, ayan na lang mag-matter na itong pagbahin-bahin sa ato ang job order cost sheets unya sa entry kay iusa pa man ni sila. So, wala siya. So, work in process, i-add na nimo nang na-assign bitaw nga kanang 13,750, 17,500, 23,750. Makuha na nimo ang 55,000 work in process. Unya, ang 7,500 kay indirect materials man siya. So, mabutang na siya sa factory overhead control. Okay ra? Nya, credit material, 62,500. Okay na? Sige. Focus na sa ta sa journal entry sa unya na lang tong job order cost sheets. See next, number 3, materials returned to the warehouse from the factory 2,000 of which 750 was for indirect materials. So, ibalik na nato ni siya. Return kana materials kay di ba katong ganina nag-issue man ta. Nya karon kay gi-return naman siya from factory to the warehouse. So mag-debit na ta og materials 2,000 unya 750 ato kay indirect man, so mo to mabutang sa factory overhead control, and the difference mo na to ma-charge sa work in process which is 1,250. Goods ra? Next, 4, materials returned to vendors 2,500. So debit, accounts payable, credit, materials kay giuli man nato. So murag connected rin siya sa transaction number 1. Okay, next. Number 5, payroll after deducting 7,562.50 for withholding taxes, 4,000 for SSS premiums, 937.5 for Medicare, and 3,000 for Pag-ibig was 82,000. The payroll due to the employees was paid during the month. So kanang 82,000 matik na nga accrued payroll kay mo nang difference. Unya kanang gi-specify di ang nga with sa para ni siya sa withholding tax, SSS premiums. So mura na pud atong i-credit kani. Ang Medicare kay mo nang naa sa PhilHealth na. Unya nangita mo og example sa book unya ang gikuha niya kay PhilHealth man. Unya
ang Medicare. So connected ko na sa PhilHealth contribution payable ra gyapon akong gigamit nga account. Kana lang siya itagsa-tagsa ra tong nimong amount nga gihatag o niya katong difference which is given gyapon ang 82,000 muna na ang accrued payroll. Nya debit payroll 97,500. Okay ra? Next. So, kuha na ito ang paid during the month. So, wala na tayo accrued payroll. Kaya ito nang bayaran. So, debit accrued payroll, 82,000. Credit cash, 82,000. So, kaning accrued payroll, kaya muna ning due sa mga employees. Kay kaning mga SSS withholding tax kay sa lain. Number 6. The payroll was distributed as follows: 26,000 to job 401, 31,250 to job 402, 26,250 to job 403, and the balance represents indirect labor. So same ra gyapon ang direct sa work in process unya ang indirect kay factory overhead control. So i-add lang nimo ning tagsa-tagsa kaning 26,000, 31,250 and 26,250 makuha na nimo ang 83,500. So to kana. Tapos kuan factory overhead control nga 14,000. Di ba 97,500 man to ato ang kuan payroll which is kana siya. Kunya dapat biya na kay mawala na nato ni kay ato biya siyang ibahin sa kuan sa work in process of factory overhead control. So mabahin na to, ma-eliminate na ni siya diri sa entry na to nga number 6. Kunya mabalhin na siya or mabahin siya sa work in process of factory overhead control. So ang amount nga ma-debit sa work in process kay kaning mga direct labor kaning 26,000, 31,250 og 26,250. And the difference kay muna nato ang indirect labor maadto siya sa factory overhead control. Nakuha ra? Sakto ra ba ang amount? 26,000 plus 31,250 plus 26,250. Oh yeah, sakto lang. 83,500. Nakuha ra? Number 6. Ay pa, ha? Mali ka daw, Kill. Sige. Sis, number 6. Kaning siya nga, the payroll was distributed as follows. So, kanay siya gihatag nga amount nga 26,000, 31,250 and 26,250. Kana sila nga mga amount kay direct labor and the balance represents indirect labor. If i-plus na nimo sila tanan, makuha nimo ang 83,500. Mo na ang ma-debit sa ato ang work in process. Unya, katong difference is factory overhead control kay indirect labor man. So 14,000 and credit payroll nga 97,500. Kay di ba dapat kaning if makabantay mo sa entry na to number 5 kaning payroll nga debit, kay di ba dapat ato man na siyang tungaon. Dapat mabahin siya sa work in process o factory overhead control. So, para ma-eliminate sad na, entry na to sa number 6. Para. Kaya ang payroll biya kay dapat biya makuha na to ang dapat mabahin na to ang direct o indirect. If kita ratag payroll, wala kabalo kung pila ang direct o indirect. Pero tungod sa number 6, na naman siya gihatag nga amount, maka-entry na ta para sa pagbahin sa direct o indirect labor. Okay ra? Goods na? Next, number 7. The share of the employer for payroll was recorded 5,000 for SSS, for 937.50 for medical contribution, and 3,000 for pag-ibig funds. So, manini siya kani. Debit factory overhead control, SSS premium. Kaya di ba indirect man sila? Sakto ba? Sige, next. Ayo, si employer kay, di ba, si employer kay, kung ano na siya, dili man na siya directly related yun sa operation sa
business employer. Kay for employees ba siya. So indirect siya. That's why kanayang mga premium, mga contribution, so part siya sa indirect labor. That's why ma-charge siya sa factory overhead control. Nakuha ra? Next, number 8. Factory overhead other than any previously mentioned amounted to 37,500. Included in this figure were 7,500 for depreciation of factory building and equipment and 2,375 for the expired insurance of the factory. The remaining overhead was unpaid at the end of August. So first, natay accumulated depreciation nga 7,500 unya naay expired nga insurance, so pasabot nag kuantaan ni nag asset method ba tawag ani kay man-debit tag prepaid insurance unya credit ta og cash unya once ma-expire na imong insurance, so ma-expense naman nimo siya, so imong prepaid insurance ato na siyang i-credit para makuha, nag-signify siya nga expired na ang insurance or ma-expense na siya. So debit ay credit prepaid insurance 2,375. Tapos in the remaining overhead was unpaid at the end of August, so accounts payable. So mura na difference na nila. Katurang factory overhead control nga 37,500 nga given. Okay ra? Or pass na? Number 9. Factory overhead was applied to production at the rate of 80% of direct labor. So, pila man ato ang direct labor? 80% man. So, 4,000 na ato ang direct labor. So, asa man ato makita ato ang direct labor? First, kay 82,000. Kana siya. Tapos, asa itong isa? 82,000. Kimasad, o sige na kumpra sa 83,500. Limot ko. Kuan. Katong number 6 nga problem ba? Ay, oo. Katong gi-distribute sa Oh, kana 401. din. Kana, sakto. Number 6 eh. The payroll was distributed muli natong direct labor. Sakto. 83,500. So, muna to ang direct labor. O, 80% man daw, anak kay para sa ato ang factory overhead nga apply. Kaya makompute siya 80% sa direct labor. So, 83,500 times 80% is 66,800. Mo na mo debit og work in process 66,800. Unya credit factory overhead applied nga 66,800. Nakuha ra? Number 10. Jobs 401 and 402 were completed and transferred to the finished goods warehouse. So, mag-debit og finished goods, ano niya, credit ta og work in process. Ang problema, asat ta mangita og 185.50. So, mangitaw na nimo tong mga nag-comprise ani sa work in process. Pangitaw nimo tong naka sa ti for 401 o 402 asa man tong mga 401 diri. So balik ta na diri sa kaning materials. Sa kilasa na kita ng bida? Number 10, Kim. 10. 10. So first kay sa 401 sa ta. Dayon. Dayon. Sige. I-compute na to una kay asa mo ko nang itag-amount ani. First ta sa 2. Materials issued for production 62,500 each. 401 kay na ay 13,750. Diba?
Now sa number 2 nga transaction na ay 13,750. Na 13,750 sunod kay payroll nga payroll sa 401 asa man na ay 26,000 nasa transaction number 6 na 26,000 to 401 diha. Number 26,000. 26,000 asa po ani nga 401. Tapos di ba 80% ana kay kuan sa direct labor kay 80% ana kay factory overhead. So 26,000 times 80% na ay 20,800. 20,800. Kana siya. Tapos unsa pa may nalimtan? Unsa to Kel? 26. Di ba 26 ang payroll? Oh, sa 401. Tapos 26 So yun, minusan. times si para 'di ba naman sa work in process kay na-compress ba dira ang direct materials, direct labor o factory overhead applied. Unya ang applied ba nato kay 80% based sa direct labor. So katong 26,000 nga direct labor attributable sa 401 i-times nimo sa 80%. So 26,000 times 80%. Dahil ang i-add mo to 20,800. Oh, i-add ko na. 20, so nanatay 13,750, nanatay 26,000 o nanapod tayo 20,800. Tapos, unsa pa may kulang? Ay, apel pod. Oh, i-apel po tong 26,000. Tapos, di ba kanang given nga work in process account control 2 jobs, kanang given bitaw nga 18,750. Nakita ra? Asa nga number? Sa babaw Kim. Before pa siya sa transactions. Kanang naka-indicate di nga job 401 ang total kay 18,750. I-plus po na siya. So, atong i-plus nga man kay 13,750 plus 26,000 plus 2,800 plus 18,750. So, makuha na to ang 79,300. Sa kiluha kita. Nasa kwanting ka ng Sa babod man makakita. the work in process account controls 2 jobs. Na diha duha ka column 401 o 402. Kanya ang total diha kay 18,750. Kanay. Oh, i-add ko na siya. Bali 4 na ka-amount atong i-add. Again ha, atong ginapangita kay ang work in process sa kuan, job 401 o 402 niya. Currently napata sa job 401. Kay kaya ang mga work in process mo na transferred na siya sa finished goods. So man atong gina-compute karon. Sige, okay na? So nanatay 13,750 nga materials, 26,000 nga direct labor, 20,800 nga Finish good. factory overhead, o nga 18,750 which is May katong bawal given naman beginning of the month of the August. So if i-total na nimo sila, nakuha nimo ang 79,300. So humanata sa job 401. Next na is ang job 402. So same process. Kaya isa ako kadungog. Ay, sige. Balik agad ka doon sa kuan. Okay, Kim, balik. pwede i-mute inyong manok. Ihawan na to, Kim. Sabawan ba? O, may misutan, Kim. Sige. Balik ka good, Kim. Sige. Again, kaning problem number 10 kay naay jobs 401 o 402 na transfer na siya finished goods. So, na ang entry na to ana kay debit finished goods, credit work in process inventory.
para makabalo ta sa amount atong pangitaw no kung pilay total amount sa work in process for jobs 401 and 402. Una, kung asa na to ang job 401. Na ganina na ingon na nato nga natay 13,750 sa materials for job 401. Next 26,000 nga direct labor for 401 na sa item number 6, and 26,000 times 80% para makuha ang factory overhead, we can get the 20,800. So nanatay tulo ka amount unya naban siya given beginning of the month of August nga 18,750. Ato pud na siyang i-add kay napilon na pud na siya sa work in process. So ang if add na nimo, matkuha na to ang total amount nga work in process for 401 nga 79,300. Okay ra? Next, 402, same process lang gyapon. So sa item number 2 na diha nga ang materials for job, direct materials for job 402 kay 17,500. Next, sa item number 6, ang direct labor for 402 kay 31 to 50. 31 to 50. Sunod, 31 to 50 times 80% para makuha ang factory overhead applied. So, 25,000. Kanya, na-given diri sa babaw nga 27,500 katong beginning sa August. Nga 27,500. So, ato siyang i-add. So 17,500 nga materials plus 31 to 50 nga direct labor plus 25,000 nga factory overhead plus 27,500 nga given. Makuha na to ang 101 to 50. So 101 to 50 for 402 plus 79,300 nga 401, makuha na to ang 180,550. Okay ra? Sige. Proceed na? Na-question si... Na-chat si... Ay, sa continue. Uy, nawa lagi si Kim. Nawa... Ay, wait na. Nawa Ano si sa... Kim. Ay, sa continue kill, nawa akong internet. Ano? Okay, ma'am. Ako sang i-post ang record. Okay, number 11. Job 401 was shipped and billed at a gross profit of 40,000, ay 40% of the cost. So, pila man tong cost gani sa ato ang kuan? Job 401? 79,300. So, 79,300 times 140%, makuha na to ang 111,020. Munang debit, accounts receivable, credit sales, 111,020. Tapos, another entry to record the cost of goods sold. So, cost of goods sold na to kay equivalent ra sa katong na to, work in process. Nga na-solve na to ganina nga 79,300, which is katong na-transferred na po sa finished goods. So, debit, cost of goods sold, 79,300. Credit, finished goods, 79,300. Okay ra? I think, nga nagay na kill? Get times? Oh, get times. Kay, di ba ang finished goods na to for job 401 kay 79,300? So, 79,300 plus 40% or times 140%. Okay. Okay. And yun lang. Tapos, number 12, cash collections from accounts receivable during August were 87,500. So, sinira na siya. Debit cash, kinadawat ang cash. Credit accounts receivable, kina-receive naman na to. So, nga lang, 87,500. Next, requirement number 2. At sabi ko mag-proceed na tag-problem number 4 na po na job order cost sheets. So, first, job requirement 2 na ta. Okay ra? Proceed na? Oh. Sige, ato na sa tagsa. English calling. Wala na sige. So, requirement 2, job order cost sheets. Ay, sa wakas. Sige.
Job order cost sheets na Kim. Photo good ninyo. Sure. Pero ba unsay composition natong for auto kill? For auto, katong kuan Kim. Amount lang. 17,500 for direct materials. 31,250 for direct labor. 25,000 for factory overhead. Tapos 27,500 katong Pila? given. 27,500 tong given. Pila tong Factory overhead, factory overhead? 25,000. Oh, Kana siya. mara na. Upat na ka amount imong lista diha. Oh, Kana. Again, 17,500, 31,250, 25,000, 27,500. Ha? Masa game? ako na lang. Sige, padayon na. Sige, job order cost sheets. So, para dali, na naman tayo given sa job order number 401, ibutang na nato katong materials, labor, og factory overhead. So, na diri 7,500, 6,250, tapos 5,000. Muna itong mga given. Kanya i-add na to itong mga na-incur karon nga month. Katulad yapon ganina katong direct materials nga 13,750, tapos 26,000 for direct labor, tapos factory overhead applied nga 20,800. Again, ang diri nga ang factory overhead nga ibutang sa job order cost sheets kay katong applied, dili tong sa control ha. So i-disregard lang tong control kay applied na natin. So okay na ta sa job order cost sheets. Ay, sa kilbalikan, kill. Sige, balik. Hindi na kill. Balik ka, for uwan, no? Oh, 401. Sige. Makalapod. Sa job order cost sheet. Di ba, ang Sige. type mo na Putol-putol kasi ako ang end game. I-chat daw. I-chat daw. Chat daw ang question. lagi. Okay na. Natubay na ako. Sige. So again, for job order cost sheet 401, di ba, ka-remember mo, nag-solve ta sa work in process, katong 79,300. So, maura gyapon ni. If makita nimo sa cost summary, nara tong total cost nga 79,300. O nya, na naman to'y given una, so ilista sa daan, sa direct materials nga 7,500, 6,250 for direct labor, and factory overhead nga 5,000. Tapos, sunod, ilista na nimo tong mga na-incur na to. Karong August, we have 13,750 nga direct materials sa naa sa item number 2, direct labor nga 26,000 naa sa item number 6, unya 20,800 basihan na siya sa katong overhead rate nga 80% based sa direct labor. So i-add na nimo tanan diri sa cost summary, makuha na nimo ang 79,300. So mura na. Wala day nabutang ang application rate diri. Nabutang na ako. 80% of direct labor. Okay. Okay na siya. Okay. For auto na ta? Okay. Kita ra kog thumbs up. Sige. So, same ra gyapon. Katong given for photo nga 14,000, 7,500, tapos 6,000. Again, nara na sa given. Tapos katong mga amount gyapon nga na gamit nato sa pag-solve sa finished goods or work in process inventory.
So 17,500 nga direct materials naa sa item number 2, 31,250 nga direct labor naa sa item number 6. Tapos factory overhead nga bihis sa direct labor which is 80%. So matotal nimo 101,250. So again mura gyapon na atong nakuha ganina. Tapos katong 101,250 plus 79,300 mo atong nakuha nga katong sa item number 10 nga finished goods. So di ba katong amount gid nga need nato makita ra gyud nato sa ato ang job order cost sheets. Aso lang. Next, job number 403. So same na gyapon ning pamaagi, wala na may given di ba kay tamaram na 402. So kaning job order 403 karon ra ni siya nga month nasugdan. And natay materials sa number 2, nasa item number 2 nga 23,750. Tapos pagka item number 3 naman tay gi-return di ba? Unya 2,000 man to ang materials nga gi-return nasa item number 3. Tapos ang 750 ato kay indirect man. So ang 1,250 kay mo ang direct. Unya gi-return man so ato siyang i-minus. Mao natay minus 1,250. Next, sa direct labor naa ni siya sa item number 6 nga 26,250. Tapos factory overhead base lang gyapon sa direct labor 80%. So mo na to siya. Tapos ang cost summary niya mo na ni siya. So 69,750. Pila kil katong factory overhead? Kuan Kim 21,000 Kim. 26,250 times 80%. Giunsa gid na. Direct labor Kim nga nasa item number 6 which is 26,250 multiply sa rate nga 80% makuha na to ang 21,000. Okay. So okay na ta sa requirement number 2. 3 na ta. Okay. Next, cost of goods sold statement. Okay. Direct materials, August 1, 55,000. So, asa man ka ni 55,000? Nara sa given, nasa babaw. Kanang, given na finished goods, work in process, and materials, 55,000. Next, purchases nga 70,000 naa sa item number 1. Nya minus purchase returns naa sa item number 4. So makuha na to ang total ang net purchases nga 67,500. So i-plus na to ang materials beginning 55,000 tapos plus purchases net purchases nga 67,500 makuha na to ang total materials available for use nga 122,500. Next, less ang materials nga ending. Asa man ang nakuha ang ending nga materials? Yung ang tanong. Pero first, indirect materials po, nag-given na po ng 6,750 nga, di ba, sa item number 2 na ay indirect materials nga 7,500. Pero kay giuli man tong 750 na sa item number 3. So, 7,500 minus 750. Makuha na to ang 6,750. So, munang indirect materials. Unya, ang pumunta na, ang sana pagkuha ang materials ending nga 62,000. So, ang materials na to, asa na to? Indirect materials? Okay, Kim. Sa indirect materials, given ang indirect materials na to sa item number 2, which is 7,500. Pero sa following nga transaction, which is sa item number 3, natay gibalik nga materials. And 750 ato kay indirect. So, kuha na to ato ang 7,500 o 750. Kanyang mabili na lang sa indirect kay 6,750. Okay ra? Okay. Sunod sa materials kay 62,000 asa man gikuha. So naman tay saan to? 122,000 nga kuan.
Ang materials na to nga total kay kuan man, di ba natay materials nga 55,000 which is mo na ang beginning. Yan natay purchases nga 70,000. Nga 70,000 so 125,000 minus kuan 62,500 minus 62,500 is so 62,500 minus materials return nga 2,500. Wait, ano 60,000? Unsa Kiel? Wait sa. Diba ang materials na kuan man na to ang ending nga materials. Unyang total materials na to available for use kay 122,500. Unya pila man atong na-issue for kuan production ng materials. Nasa item number 2, 62,500. So 122,500 minus 62,500 makuha na to ang ending. Hala, 60 malagi ni. Ay naman tayo return din. So to ba? Asa ko manigi ko ng 62,000? 62,000. Wait. Ay, oh, naman tayo return sa warehouse. So, plus 2,000. 62,000. Diba, again, ang total materials available for use kay 122,500. Tapos, pila man atong nagamit or na-issue para sa work in process inventory. Diba, if mag-issue ta kay makuhaan man atong materials kay ato masyang i-debit sa work in process inventory o factory overhead control. So, sa item number 2, natay gi-issue nga materials for production nga 62,500. So, kaning 122,500 ato siyang didakan og 62,500. Tapos, sa number 3, naman tayo gi-return nga materials sa ato ang warehouse from the factory nga 2,000. So, if natay return, di ba mag-debit ta og materials, unya, katong entry na to dali. Kani, di ba? Plus 2,000. So, plus 2,000, mao ang ending na to nga materials kay 62,000. So, para dili kay libog, atong balikon diri sa base ta sa entry. Di ba na tayo given nga materials nga 55,000. So, sa entry number 1, nadungagan siya og 70,000. So, plus 70,000. So, 125,000. Sunod, nakuhaan siya, nandiri. Nakuhaan siya. So, minus 62,500. Kana. Tapos, plus 2,000. Plus 2,000. Tapos, minus 2,500. Minus 2,500. So, makuha na to ang 62,000 nga ending. Nakuha ra? Or paspas ra? Balikon? Balika last. Sige. Una, kuha na to ang materials ending. So, para dali atong subayon sa ato ang entries. So, sa magpagkuha sa materials ending. So, katurang total ni mo nga available nga materials, unya, minusan ato mga nagamit. Unya, para dali, again, isubayon na to sa entry. Di ba natatay given nga materials daan nga 55,000 nga naa sa babaw? So, nag-proceed sa entries. Nadungagan atong materials og 70,000. So, 55,000 plus 70,000 is 125. Sunod, minus 62,500. So, 62,500 yapon. Ang result. Tapos, plus 2,000. Tapos, lastly, minus 25. So, makuha na to ang 62,000 nga ending. Kaya wala naman tayo other transactions nga nailabtan na to ang material sa succeeding transactions. Okay ra? Nakuha ra?
Sige. So, nakuha na ng indirect material. So, ang total nga i-deduct kay 68,750. So, ato ang direct materials use is 53,750. Yan siya. So, now, direct labor, nakuha na nato na ganina nga 83,500. Tapos, factory overhead nga 66,800. Di ba naara ni sa ato ang entry ganina? Katong dire. 83,500 nga saan na to? Direct labor. Where is it? Saan to? Naratong factory overhead nga 66,800. Tapos naratong sa direct labor nga 83,500. So, mara na siya. Gibutang na di. So, ang total nga manufacturing cost kay 204,050. Minus ay plus work in process. Given na ning work in process na to, nasa babaw gyapon 46,250. So, ang cost of goods put into process kay 250, 300. Minus work in process nga ending. Pila man atong work in process ending? Kaning job 403. Kay di ba nahuman naman tong 401 o 402. Unya wala na may other jobs nga nabilin aside from job 403. So diri na lang ta mag-base sa work in process nga ending. Kay nahuman naman tong 401 o 402. So mo nang 69,750 ato ang work in process ending. So pag-deduct, makuha na nato ang cost of goods manufactured nga 185.50. Next, add ang finished goods nga beginning given gyapon nara sa babaw nga 62,500. Tapos total tigas 243,050. Next kay finished goods. Di ba ang finished goods na to kay katong job 401 o 402? Asa dapit kim? Wait nga ending. Ang work in process nga ending kim kay katurang job 403. Kay di ba nahuman naman to ang job 401 o 402 based sa item number 10. Kim, putol-putol Kim, i-chat daw Kim. Ang basehan sa work in process nga ending. Katong amount. Katurang amount kani ay 69,750 sa job 403. Kay nahuman naman tong job 401 o 402. So, na-transfer na siya sa finished goods from work in process inventory. Ang nabili na lang kay ang job 403. So, since ka na lang man ang nabilin or wala pa na finish, so, matik, mo na nato ang work in process ending. Yan na naman tayo cost summary. So, makita rin na to kung pilay amount niya. So, mana siya? 69,750. So, next, finished goods. Given ra, 62,500. Tapos, finished goods nga ending. Di ba ang finished goods na to kay katong 401 o 403 man. Kato siya. Pero, kuan, kanang, tawagan ni? Asa to atong finished goods. Di ba kaning 101,750 o 79,300. Pero nahalin man to ang 401. Di ba natay finished goods beginning nga 62,500. Tapos i-plus na to atong nahuman nga 79,300 plus 79,300 plus kaning 101,250 plus 101,250 minus sa katong nahalin nga 79,300 minus 79,300. So makuha na to ang 163,750. Mo na ato ang finished goods ending. Balikan ako, sige. So sa finished goods na to na ending ay right? Right? Pwede yun. Sige. So sa finished goods ending pasabot kanitong mga wala nahalin. Kunya katong nahalin na to karon kay katong kuan naman job 401. Na end balik-balik. So sa finished goods August 31 again kanitong mga wala nahalin. So di ba ang nahalin ra nato karon kay ang job number 401.
So, pwede na nato i-disregard tong job number 401. Kunya, ang finished good na to kay 402, di ba? So, 101, 250, kani siya. Tapos, plus finished goods nga katong, kuan, itong beginning bitaw, nga 62,500. So, plus 62,500, mo nang makuha ang 163,750. So, para madali, i-disregard na lang tong finished good nga amount sa job 401, kinahali naman to. So, mo na siya, 163,750. Katong finished good nga 402 plus beginning nga finished goods. Okay ra? Okay. Next, so ang cost of goods sold nato kay 79,300. Next, para makuha ang cost of goods sold nga actual, atong i-compute if applied ba atong factory overhead or under applied. So ato ang factory overhead applied kay 66,800, na solve na nato ni ganina. Next, pila man ato ang factory overhead control. So balik ta sa ato ang entry. So na-drive factory overhead control kani kanina. So 7,500, di ba debit man ang normal balance sa FOH nga kuan control. Tapos minus 750 kay natay gi-return, minus 750 sunod kay kani number 6, 14,000. Tapos kani plus 8937.5. Tapos sa number 8 nga 37,500. Maro ta siya. So ang total niya kay 67,187. Na-compute ra ninyo? 67,187.5. Muna ito ang factory overhead control. Sakto ra akong pag-compute or sayo? Silent means yes? Sige, mura na. So, ang difference kay 387.5. So, mas dako man ato ang kuan factory overhead control, which is ang atong actual nga factory overhead. Masabot, gamay ra day ato ang applied. That's why, under applied siya. Kanya, if under applied, ato ang dungagan. Ato ang cost of goods sold. Kinakuwangan man. Kanya, mas dako day tag cost di ay nga na-incur. So, ato siyang i-add. So, the actual is 79,687.5. Kira? Sakto ba i-add? Okay. So, problem 4 na ta? Okay, problem 4. Sige. Number 1. Compute for the balance of work in process inventory at the end of each month. So, work in process man, kasabot katong wala na human. Karon nga man. So, kaning given diri, gikopy ko lang ni sa katong book. Unya kanang mga nag-color diha, nara na siya, for example, sa green. Unsa may ito yung mga color green diri. So, kanang duhag color, pasabot, na-appeal pa na siya diri sa red. Tas kaning nag-orange man na-appeal, kaning duhag color kanang mga tagduhag color pasabot, mas na-appeal siya compute sa pikas nga month. So kani for work in process, so first sa column nga month completed, so April pa man ta, so katong April lang atong kuanon. So sa month completed April, so nahuman na ang 103. So ang work in process day ana kay kanirang 101 og 102. So i-add na nimo sila, makuha na nimo ang work in process at sa April Okay. 12,375. Right? Ano gay, ano yung ganang color? Gi-block na ko tanan do. Gitangtang na ko ang color. Ah, okay. Giduha na kog amount kay pasabot duha ka month ang nagamit ana nga amount.
Ay, so sa 5875 na nakuan pa na dira. Oh, nagamit siya sa May. Kay red man, kaning red man ang answer sa May. So, nya red napod Yeah, siya. ano sa grade? Sa green, kanila. Yan na Kanarang lagi. na Ha? Ay, ya kaning 65. Kaning 65 na usual siya sa June. Ang Kaning 65 sa May. 6.5 gamit po na siya sa June. Wow, creative. Kay para madali lang identify if unsa nga amount ang nag-comprise ana. So, again, sa work in process, again green man akong gigamit. Si Kim, nawa na ko si Kim daw. Ha? Ano wala Ano sa si Kim kay apa sa siya. Sige, padayon lang ta. Sige, continue. So first, atong tanawan ang month completed. Naraman ng April. So pasabot, wala na ni siya ilabot sa work in process kay nahuman naman. So ang pasabot, wala pa nahuman ang 101 o 102. So mao rin na nag-comprise sa work in process for the month of April. So i-add na nimo siya. So 12,375. So kanarang na-green nga color mo na nga amount imong i-plus. Next for May, so nana diri ang job 101 nahuman na kuno siya pag May. So ato na siyang i-exclude. So kanina lang ang imong i-add kana tulo. Tapos apilon pwede mo ni siya. Kaya napil man na siya kuan sa work in process sad nga balance, i-add man na siya for job. If makita nimo sa ato ang job order cost sheets sa cost summary, ma-total gyud ni sila duha sa work in process. So i-add gyapon ani mo. Ma-appeal gyapon ning 5875. That's why ako pud siyang gibot niya og red. So if total na nimo na 5875 4750 tapos 7250 plus 665 makuha nimo ang work in process for the month of May nga 24,375. Okay ra? Okay. Next, sa June. So, sa June, nahuman naman ang 104. So, wala na nailabot. Nahuman na po ang 102. Wala na po nailabot. Ang not yet complete na lang kay ang 105. So, kana na lang yung i-include na ang job number 105. So, kaning 65 og 4750. Kanang orange. So, ang total na 11,250. So, goods na ta for work in process. Again, i-identify lang nimo kung or mangutana ka asa pa man ang wa nahumanan or asa pa man ang nahumanan. Sige, balikon. For April, work in process, if tanawon nimo ang column nga month completed diri, ang nahuman diha kay ang 103. So ayun na i-ignore na nga amount in computing the work in process inventory. So ang mapil na lang diha kay 101 og 102. So i-plus na nimo 12,375. So kanang mga nag-green og color kay green man ning April. So mora nang na-include for work in process for the month of April. Next sa May 24,375 unsa may nag-comprise ani. So sa month completed na ang nahuman na ang job 101. So wala na nailabot. So kanina lang kani. Tapos apilon pod ni. Kay if makita nimo sa ato ang if nag-job order cost sheet pa ta, ma-appeal yun ni ang 5875 sa ato ang cost summary. So appeal gyapon na siya sa work in process. Kay wa pa na nahuman. So kana 5875 plus 4750 tapos kanina 7250 og 65. If i-plus na nimo tanan makuha nimo ang 24375. So tanawa nimo nang nag-red og color kana 5875. Risa, Yes, Kim. 24,375 ang total. 24,375. Lahi lagi mo gawa sa ako. Char. 5875. Ay, wala po ang 6,500. Apil ang 65. 6,500, dayon. 5875. 4,750. Plus 7 to 50. 7,250. Then 6,005. Apil ang 6. Ayaw, Wala apil labot ang 6,500 yung tabot.
O, ay, walay labot ang 6.5 sa job number 101. Kay nahuman naman siya sa pag-May. So, at the month of May, wala na siya ilabot sa work in process inventory. Kay nahuman naman. Sa job 101, wala siya lang. Oo. Pero kaning ubos nga not yet complete mo nilabot. Oh, mo na ilabot ka na ang 6.5. Okay. Tama siya. Okay na? Sige, next sa June. So, sa month completed na June nga nahuman nga 102 og 104. So, na-include na lang kay kaning for 750 og kaning 65 nga bali ang job number 105 na lang. So, itotal na mo ang job number 105, makuha nimo ang 11 to 50. So, muna na ang work in process na to. Ay, sa akin nga. Sige. Kim? Ito sa June. Sa June, Ito kay labot sa June, Kel. ang way labot Mali sa ka June. gito sa June. So, of the month of June, nahuman na ang 101 to 104. So, base ano kay kaning 101 to 104 na nahuman nga May, June, April, ug June. So, ang not yet complete na lang imong basihan ana. So, ang not yet complete ang job number 105. So, kana na lang nga, nga mga amount imong i-consider. So, 6.5 plus 6.5 plus 4,750. So, ang total kay 11,250. Tapos, in-review lang ninyo niya, tanawin lang niyo ang color coded niya. For example, sa April, green ang answer. So, ito lang mga green og color. Tapos, kani, sa May, red ang color. So, basihan lang nimo katong na-red. Kaning 5875, 4750, 7250, og 65. Ya, sa June, kaning orange, so, kaning 65 og 4750. Okay na? Sige, next. Compute for the balance of finished goods and inventory at the end of each month. So, finished goods, 1.5, diri rata mag-base sa month completed. So, sa may nahuman sa April, ang job 103. So, 1.5 ra. Next, sa may nahuman sa May, ang job 101 ra. So, imo ra nang i-total. So, 13 to 50. Sa nahuman sa June, ang 104 og ang 102. Kani. So, i-plus ra nimo 25,625. Mura na siya. Plus lang. Okay ra? Mag-base lang kaning month completed nga kolong. Unsay appeal sa May gid, Kel? Ang kaning job 101 ra Kim. Bali sa April, job 103. Sa May, job 101. Unya sa June, job 102 ug 104. Ay, no 13 to 50 ba? Ano man? Hindi yun na siya kuha, Kel. Ang 13 to 50? Sa kanin 13 to Oh. 50 ba? Unsay kumpara? Kani, job 101, 6.5 ug 6,750. Okay. 5 o 750. Mura may nahuman sa May. Tapos, kaning sa June, katurang nahuman sa June. Nga, 102 o 104. So, tanan cost nga attributable sa job number 102 o 104, imo ra tong ipang plus. Okay na? Isa. 175.
Sa Oh, Sige. Proceed na. Sa gross profit tata. Number 3. Sige. Sa problem na i-state diha nga each job was sold for 25% above its cost in the month following completion. So pasabot inig next month di ay nasold ra dayon siya. For example, kaning finished goods sa April, pagka May nasold ra siya. Kaning 13 to 15 nga finished good pagka June nasold ra siya. Unya pagka June kaning 25,625 pagka July nahalin na siya. So pagka next month mahalin gid siya. So muna itong basihan for gross profit for May, June, and July. So i-copy ra nimo tong finished goods na to kani pero ibalhin na nato siya sa following month niya. So kaning April nga finished goods na siya sa May, tapos 13 to 50 nga finished goods sa May na siya sa nahalin sa June, tapos ang finished goods sa June nga 25,625 nahalin sa July. Unya i-multiply ra nato sa 25% since mo na ato ang gross profit rate. So mo na nato atong gross profit. Kana siya. Okay ra? Okay. Next, problem 8. So, sa problem 8, requirement 1 is ang work in process. So, yun sa Manisha pad. Compute. Work in process as of July 1. So, ang nadadiri kay actual overhead. Asa man to? Job number 1 and number 2 were completed and transferred to finished goods warehouse in July. Ay wait, July 1 pa man no. So ang beginning lang sa. So katurang given nga in process. Di ba na given diya nga in process July 1. So i-copy ra nimo to tanan. I-total ra na nimo sila tanan, makuha ra nimo ang 368,750. So mura na ang work in process in July 1. Beginning ra man. Given ra. Okay ra? Katurang given inya i-add lang nato nimo. Okay ra? So work in process requirement number 1. Okay. So requirement 2, overhead assigned to production in July 1 assuming same factory overhead rate. So sama na to pag-identify sa ato ang overhead rate. 'Di ba if silent kay si ma'am kay mag-base ta sa direct labor. Kunya masolve ra man pod siya kani. So kasi na asterisk diha. So mo na ang gibasihan. So 'di ba ang over sa beginning na to na natay overhead nga 93,750 for 101 o 62,500 for 102. Kunya i-divide na nimo sa labor para makuha na to kung pila may gibasihan para sa direct labor. So may kuha nimo ang 1.25 and 1.25 is equivalent to 125%. Di ba? Ang direct labor nato sa 101 kay 75,000. So 75,000 times 1.25 or 125% kay 93,750. Kana nya same ra gyapon pamaagi ani 50,000 times 1.25 or 125% makuha ang 62,500. So same ra sila. So pasabot 125% of the direct labor mao na ato ang overhead applied. Mura na siya. Kunya ang direct labor nato given ra ni kani sila nara diha 100,000 for 101, 118,750 for 102, unya 143,750 for 103. Diba given na sila. Unya i-multiply na nimo sila sa ato ang overhead rate based on labor nga 125%. So makuha na nimo sila. Kani sila. Unya total niya kay 453,125. If ganahan ka madali, pwede ra nimo i-total tanan labor
which is 362,500 unya multiply na lang ka sa 125%. Kuha nimo ang 453,125. Ganang katagsa-tagsa kani siya. Kana. Tapos i-plus ra nimo ni kani. Makuha ra gyapon nimo ang 453,125. Okay ra? Ang requirement 2. Hi, Risi. Recorded discussion na ni siya, Risi. Pwede ra ako mag-send sa recorded discussion. Proceed na ta, requirement 3. Thank you so much. Next, requirement 3, cost of goods manufactured. So, katurang formula sa cost of goods sold na to nga statement. So, sumpay ra na sila diha. Yung direct materials nga 283,750. Asa man na ako ng 283,750. Kanang asa man 50,000 kanang cost added in July bitaw nga mga materials. So 115,000 plus 100,000 plus 68,750. So mo na tong materials used 283,750. Kita ra man kanang cost added in July nga materials. Ang sakil? Para makuha ang direct materials use kanang materials ra nga cost added in July bitaw nga given. Kita ra mo. I-plus ra na tanan makuha nimang 283,750. Okay ra ang materials nga 283,750. Okay. Again, ang basehan ana kay katong cost added in July nya total ra na imo ng tulo ka amount sa materials. Next, sa labor, same ra gyapon. Kanang cost added in July. Yadra. So, 100,000 plus 118,750 plus 143,750. So, 362,500. Okay. Sunod, factory overhead. Kabalo na ta nga base sa direct labor nga 125%. So, kanang 362,500, i-multiply lang nato sa 125%. Makuha na to ang factory overhead nga 453,125. So, ato ang total manufacturing cost kay 1,099,375. Nya, work in process in July 1. So, katurang given. Kim? Ay, takin. Sige, Kim. Ano yung factory overhead ba? Control flash. Applied, Kim. Applied, you know? Oo, applied. Formula ra gyapon na sa katong cost of goods sold statements nga pirmi apilon ang applied. Ay, pirmi i-use ra dun. Sige. Proceed na. Yun sa ginapagkuha. Kuan. 125% Yun sa ginapagkuha, sa Kim? direct labor. Ay, sa yun sa napagkuha, Jud. Ang 125%. Ang 125% Kim nga rate. Ano pa? 5 bagyan sa gitna. Aw, Yeah, 362,500 nga direct labor. ay, oh, kita na ko. Kana. Yeah. Sige. Ang total na manufacturing cost kay 1,099,375. Next, work in process nga 368,750. Katurang given, katong in process bitaw. Which is kani. Kana po siya. Kana itong nasold. So, muna itong beginning nga work in process. So, ato ang cost of goods put into process kay 1,468,125. Tapos, work in process nga ending, asa man gikuha. So, nadiri nga, job number 1 sa problem, job number 1 and 2 were completed and transferred to finished goods in July. So, ang kuan sa tawag ani, unsa man ang work in process ang nabilin. Di ba natay work in process nga beginning nga 368,750? 368,750. Unya ang job O1 o job O2 nahuman na. So, ang i-add na lang nato kay ang work in process sa job 103. Pila man ang 103? Natay 115
Ito ba? Ay, dili yan. Joke. 115,000 ang 103 ra ang basihan sa work in process nga ending. 115,000 plus 143,750 tapos nanatay 258 unya ang pila man ang factory overhead niya. So 143,750 nga direct labor times 125%. So i-add nato na siya. Makuha na to ang 438,43750. Okay ra? Unsa kill? Bali ang Kung work kinalasan nga yan. kuan. Di ba nanatay given nga kuan? Di ba ang wala na human kay ang job 103 na lang. So katong cost nga attributable sa job number 103 mao ra to atong work in process inventory nya ending. Unya dadi materials 115,000, labor nga 143,750, nya katong factory overhead dayon niya which is ma-compute siya direct labor times 125%. So 143,750 times 125%. Okay. Nakuha ra? Pila man ang overhead rate? 179,687.5. So mara na itong i-plus. Nakuha ra? Oh, kana siya. So, cost of goods manufactured ay kay 1,029,687.5. So, kana siya. Next, cost of goods sold na ta nga actual. Okay. So, ipadayon lang nato itong nga formula. Kunya, wala may given nga finished goods kay work in process naman ang kuan given. So, zero na siya. So, atong tigas Wala lagi kagako ang kill. ga Kanang line ba nga duha? Double. wala gitapol ko gikolor na lang ako. Wala mo ako siya na double line sa Excel unya pag copy nako diri kay ingana siya. Okay. Unya wala sa say option awa. Oh. Wala siya double line din. Which is narato sa Excel. Ano no wala. Wala. Marag sa table siya nag-list. Sige, next actual. Padayon lang unya wala tay given nga finished goods nga beginning so zero na. So ang tigas same ra sa ato ang cost of goods manufactured. Next sa finished goods. Pila man ato ang finished goods. So usa kay atong finished goods gani nga ending. Di ba natay finished goods nga job 101 o 102. Pero ang job 101 kay nahalin. So ang job ending nato kay ang job 102 ra. So manang ang computation nato for kani finished goods kay kanira 102 ra siya. Nya pila tong materials niya sa 102. I-total ra nimo tong beginning nga 37,500 unya katong cost added in July nga 100 unya labor nga 168,750 nga labor tapos fact overhead nga i-multiply nimo sa 125% nga tuho 10 kani siya. Nakuha ra ni kaning finished goods. Mura po ang requirement 5 so nasolve na po nato. So muna siyang makuha din mabutang diri sa 517,187.5. Ang sa to kill? Balik ka daw kill. So again, ang finished goods ending nato kay momantong mga goods di ba nga wala nahalin. Unya sa finished goods nato kay ang nahuman ra kay ang job number 1 o job number 2. Pero nahalin ang job number 1. So na hawa na siya sa atong finished goods. So ang nabili na lang kay ang job ang finished goods nga attributable sa job number 1 o 2. So para dali kanara atong i-compute kung pila may cost ato sa job number 1 o 2. So pila man ang materials na i-given nga 37,500 unya cost added in July nga 100,000. So ang total nga materials 137,500. Sa labor natay given nga 50,000 unya cost added in July nga 118,750. So, ang labor nato is 168,750. So, para makuha ang overhead, 168,750 times 125%, makuha na to ang 210,937.5. So, total ana, makuha na to ang finished goods inventory in July 31 nga 517,187.5. Okay ra? Or pass ra?
Goods ra? Okay ra? Pwede balik. Sige. Kinaya pod. Sige. Ang kuan, finished goods na to nga ending, katurang mga wala nahalin. Or mga nahuman, minus nahalin. Kunya ang nahuman na to nga job kay only 101 and 102. Pero nahalin ang ato ang 101. So, usa lang na may nag-comprise sa finished goods na to. Ang 102 na lang. Unya, i-compute nimo tong pila man tong mga cost nga na-incur sa job number 102. Ipang-plus ra na mo siyang mga given. Kanang materials o labor. Pila man atong materials? 137,500. Kay natay given nga 37,500 nga materials. Tapos cost added in July nga 100,000. So makuha na to ang 137,500. Sunod, pila man atong labor for job number 102. Natay given nga beginning nga 50,000. Kunya cost added in July nga 118,750. So 168,750 ang ato ang labor. Pila man ato ang overhead. 'Di ba? 12 ang atong overhead applied kay base sa labor with na rate na 5%. So 168,750 times 1 to 5%, makuha ra 210, 937.5. Yan, total ana muna na to ang finished goods inventory July 31. Maramay wa na kami. Kunya ang 103 kay napaman siya sa work in process, di ba? So kana lang siya. Okay, thanks. So ato ang cost of goods sold kay 512,500. Next, pila man atong control, pila pa dato ang overhead applied. Pila man. So natay applied nga 453,125. Asa man nato ni nakuha katong kani 453,125 overhead applied. Unya, pila man ato ang control. Asa ko ni nakuha ang control? Factory overhead control. Asa naman to? Wala, nalimot na ko. Asa na ko yung ikuha? 468,750. Nadediri actual given din eh. Actual overhead incurred in July kay 468,750. Kana. So atong actual mas dako day tag na incur nga overhead. Unya gamay ra tong na-apply. So under applied factory overhead nga 15,625. So di ba naman ay siya duha ka asterisk. So diri siya gibase. So 15,625. So atong cost of goods actual kay 528,125. Okay ra? Yes. So we're done. Yay. Yay! Asa Sabi ko anto. asa pa may Okay. asa may 1 hour dito. Thank you, Kel. si thank you. Chat na lang. Asa pa question na natubag ra tanan? Balikan rin yung video. Pero hindi makalimot. Ha? Oo, video na. Okay, Video post. na. I-post na sa YouTube. Kim, isend tong tax, Kim. Sige mo na nang stop ha. Wala pa din ang send. Nag-sending